Kabanata 331. Hindi na kailangang maghintay ng masyadong matagal si Janice bago niya nakita si Richard na nagmamaneho mula sa malayong sakay ng kanyang bisikleta. "Richard, andito na ako," may mahinhinang ngiti sa mukha ni Janice habang kumaway sa direksyon ni Richard. Nakangiting sagot ni Richard at huminto sa harap ni Janice. "Janice, ito ang ilang pampaganda mula sa Elegante. Para sa iyo sila." Inabot ni Richard ang dalawa specially made. Mga pampaganda. Salamat, tinanggap ni Janice ang mga pampaganda, hindi napigilan ang sarili na isipin ang tungkol sa kanya at ni Richard na kumakain at namimili ng magkasama noong isang araw. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Bago yun, palagi niyang nakikita si Richard bilang isang mabuting kaibigan. Purong magkaibigan sila, at hindi na niya nakita ng mas matalik si Richard. Gayunpaman, malaki ang ipinagbago ni Richard matapos silang magkita muli. Bigla niyang nakuha ang sakit-akit na maaaring taglayin ng isang may gulang na lalaki. Kahanga-hanga rin ang kanyang martial arts skills. Sa mall, protektado siya sa bawat sulok. Pinaramdam nito sa kanya ang hindi kapani-paniwalang ligtas. Ang pakiramdam ng seguridad ay isang bagay na kailangan ng karamihan sa kababaihan, at siya ay walang pagbubukod. Ang sinabi ng nanay niya kanina ay parang nagpapaalala rin sa kanya. Bigla niyang naramdaman na single siya, at ganoon din si Richard. Mukhang hindi naman magiging problema kung susubukan nilang dalawa na lumabas ng magkasama. Gayunpaman, mabilis niyang nakalimutan ang ideyang iyon sa sandaling iyon sa kanyang isipan. Kung tutuusin, palagi niyang tinuturing na kaibigan si Richard. Masyadong kakaiba para sa kanya ang biglang makipag-date sa isang kaibigan. Hindi niya ito matatanggap ng ganoon kabilis. "Janice, anong tinitingin-tingin mo? May dumi ba sa mukha ko?" Curious na hinawakan ni Richard ang mukha, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinitigan ni Janice. Hindi, may iniisip lang ako." Namula ang mukha ni Janice. Naalala niya ang hiniling ng nanay niya kanina kaya nag-extend siya ng invite at ayon, "Richard, dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumasok saglit? Gusto mo ng mga magulang ko na makilala ka? Gusto mo ba akong makilala ng mga magulang mo? Hindi ba medyo hindi nararapat iyon?" May kakaiba sa mukha si Richard. Nagplano siyang umalis pagkatapos ibigay kay Janice ang regalo o yayain pa si Janice na mag-shopping muli. Hindi niya inaasahan na humihiling sa kanya ni Janice na makipagkita sa kanyang mga magulang. "Anong nangyari dun? Di huwag mong intindihin. Nalaman lang ng nanay ko na kaibigan ka mula sa kolehiyo, at gusto mo. Imbitahan ka bilang hula. Yun nga lang, walang ibang dahilan, simulang mamula si Janice." "Oh, ayan na." Bakas sa mukha ni Richard ang realisasyon. Mabilis niyang napagtanto na siya ay walang laman, na tila bastos sa kanya. "Janice, bigyan mo ako ng ilang minuto. Hayaan mo akong bumili ng regalo. Hindi na kailangang mahirapan." Gustong pigilan ni Janice si Richard, ngunit umalis si Richard sakay ng kanyang bisikleta bago pa siya matapos. Lalagyan ng nobela. Hindi nagtagal, sinundan ni Richard si Janice sa kanyang tahanan na may dalang regalo. Sa sala, nakilala niya ang mga magulang ni Janice na sina Horace Lynch at Leon Rivers. "Dad, Mom, ipapakilala kita. This is my friend from college, Richard." Maikling pagpapakilala ni Janice sa dalawang party. "Mr. Lynch, Mrs. Lynch, hello. Ikinagagalak kung makilala ka, ito ay isang maliit na regalo mula sa akin." Magalang nang umiti si Richard habang binigay sa kanila ang regalo sa kanya. "Richard, masaya na kami na dumating ka bilang hula. Hindi na kailangang kumuha ng kahit ano sa amin," nakangiting wika ni Leon. Kahit na hindi kahalaga ang mga regalo, nagpakita pa rin sila ng asal at paggalang. Ang mga magulang ni Janice. "Please, umupo ka na." Kabanata 332. Masiglang sinenyasan ni Horace si Richard na maupo sa sofa. Pagkatapos ng ilang kasiyahan. "Richard, may ilan akong gustong itanong sa'yo. Saan ka nagmula? Ano ang trabaho ng iyong mga magulang?" Diretsyong tanong ni Leon. "Ulila na ako.
Lumaki ako sa isang orphanage sa Springfield City, medyo malungkot na sabi ni Richard. Isang ulila. Parehong natigilan sina Horace at Lian. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha. Kung gayon, ano ang iyong trabaho? Patuloy na tanong ni Lina. Bagamat ulila si Richard na walang gaanong kapamilya, kung may magandang trabaho si Richard na may sweldo at posisyon, matatanggap pa rin niya ito kung isa sa alang-alang ang potensyal na paglaki nito sa hinaharap. Kasalukuyan akong secretary sa isang cosmetics company, matapat na sagot ni Richard. Alam ni Lian na ang mga sekretarya ay karaniwang gumagawa lamang ng mga gawain, at hindi ganoon kataas ang sweldo. Wala rin silang magandang kinabukasan, kaya lumalamig ang kanyang kalooban. Kung gayon, mayroon ka bang bahay o kotse? Hindi, wala pa akong pag-aari niyan sa ngayon. Umiling si Richard, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Bakit parang tinitingnan ni Lian ang mga account niya? Hindi ba iyon kakaiba? Hindi pa sila nabibili. Malamang hindi niya ito kayang bayaran. Parehong lumubog ang mood nina Horace at Lian. Noong una, maganda ang first impression nilang dalawa kay Richard. He was humble and polite, matangkad at gwapo ako. Parang pinapantayan niya si Janice sa ibang paraan. Gayunpaman, alam nila na si Richard ay isang ulila na walang anumang bagay. Wala man lang siyang sasakyan o bahay. Mas masama ang kalagayan niya kaysa sa inaakala nila. Pareho silang nadismaya, at pareho silang nagpasya na ipares ang kanilang anak kay Richard. Janice, samahan mo ako. May sasabihin ako sa iyo. Sinilip ni Lian si Janice habang siya ay bumangon at pumasok sa kwarto kasama si Janice, isinara ang pinto sa likuran niya. Sa kwarto. Mom, ano po yun? Puno ng pawis ang ulo ni Janice, hindi maintindihan kung ano ang gusto ng kanyang ina sa kanya. Hindi ako papayag na kasama mo si Richard. Malungkot na sabi ni Lian. Hindi ba't hiniling mo sa akin na subukang lumabas kasama siya? Hindi man lang naisip ni Janice na makasama si Richard, ngunit nagulat siya sa pagbabago ng opinyon ng kanyang ina. Noon iyon, ngayon na. Lalagyan ng nobela. Ulila siya na wala man lang. Paano kanya mapasaya? Sabi ni Lian na may halong pagtataka. Alam niyang napakaganda ng kanyang anak. Kahit na hindi niya talaga naisip ang pagkakaroon ng kanyang dao. Gayunpaman, napakasama ng kalagayan ni Richard. Siya ay hindi isang magandang tugma para sa kanyang anak na babae sa lahat. Walang paraan siya Nay, hindi naman kasing sama ng iniisip mo si Richard. Marami siyang magagandang puntos, sa wakas ay napagtanto ni Janice kung ano ang nangyayari. Oh, bakit hindi mo sabihin sa akin? Tanong ni Lian. Sobrang sanay niya sa martial arts. Kahit na ang ilang mga tao na sama-samang umaatake sa kanya ay hindi tugma para sa kanya. Nakaramdam ng init si Yannick. Ang kanyang puso. Ano ang silbi ng martial arts? Ito ay isang materialistikong lipunan. Ano ang silbi ng malaman kung paano lumaban? Hindi na kailangan ng ganyan. Kabanata 333. Mukhang hindi masyadong masaya si Lian. Agad niyang naisip si Richard bilang isang halimaw na marunong lang makipaglaban. Naramdaman ni Janice na maaaring hindi naintindihan ng kanyang ina ang mga bagay, at nagmamadaling sinabi, Nay, hindi tulad mo. Isipin. Hindi rin naman parang walang pera si Richard. May ipon siya. Siya ang bumili ng mga high-end na damit para sa akin mula sa mall. He spent a few thousand in one go. Janice told Lian about the Cleothas, wanting her mother to approve of Richard. Lalagyan ng nobela. Oh, ganoon ba? Saan niya nakuha ang pera? Nagulat si Lian. Medyo lamambat ang ekspresyon niya. Sa sitwasyon ni Richard, ang katotohanan na handa siyang gumastos ng malaki para sa kanyang anak na babae ay humawak na siya ay taos-puso sa Janice. Kumikita siya ng pera sa pagsusugal. Sagot ni Janice ng pabalik-balik. Mabilis niyang napagtanto na hindi niya dapat sinabi iyon, at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ano? Nagsusugal siya. Nagdilim ang ekspresyon ni Lian. Isang lalaking mahilig makipag-away at magsugal. Hindi siya mabuting tao.
Janice, kailangan mong iguhit ang linya sa kanya sa darating. Panatilihin ang iyong distansya. Mula ngayon, kailangan mong putulin ang relasyon sa kanya. Huwag kang magpapaligaw sa kanya. Galit na sabi ni Lian. Ang kanyang impresyon kay Richard ay nasa nito. Pinakamasama. Hindi inaasahan ni Janice na siya pala ang magpapasama kay Richard. She almost cried in her panic, "Nay, hindi naman sa ganon. Hindi naman masama si Richard gaya ng iniisip mo. Tama na, hindi mo na kailangang sabihin pa. Ang aming sambahayan ay hindi malugod na tatanggapin ang isang taong napakasama. Lumabas ka at kausapin siya ngayon din. Humanap ng dahilan para itaboy siya. Ayokong makita siya kahit isang oras." Pinutol ni Lian si Janice at naiinis na sabi. Nagulat si Janice, paano ko gagawin iyon? Mom, guest pa siya. Tanghali na. Dapat hayaan muna natin siyang mag-lunch sa atin. Tanghal iyan. Hindi niya ito deserve. Putulin ang lahat ng relasyon sa kanya ngayon. Kung ayaw mo, gagawin ko. Sabi ni Lian. Matatag. Hindi, ako na lang ang gagawa. Pakiramdam ni Janice ay walang magawa habang bumalik sa sala kasama niya. Sa sala, nakita ni Richard na parehong lumabas ng kwarto si Janice at ang kanyang ina. Nagkaroon sila ng unapi. Tumingin sa kanilang mga mukha, na ikanalito ni Richard. Medyo friendly si Lian sa kanya kanina, pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Tila tumingin siya kay H. Gayunpaman, ulila na siya, kaya sanay na siya sa malamig na tingin ng disgust. Dahil hindi siya tinanggap ni Lian, wala siyang dahilan para manatili. Janice, medyo busy ako. Hindi na kita guguluhin. I'll take my leave. Richard was very self-aware at tumayo para magpaalam. Hindi. Richard, tanghali na. You should leave after you have lunch. Sinserong hinayla ni Janice ang braso ni Richard. Hindi inaasahan ni Lian na gagawin iyon ng kanyang anak. She said with a huff, hindi ako nakabili ng kahit anong groceries ngayon. Wala kaming may luto. Ayos lang, makakasama ko si Richard sa labas kumain, mariing sabi ni Janice. Ikaw. Galit na galit si Lian, ngunit wala siyang magagawa, dahil ang kanyang anak na babae ay dit na. Kabanata 334. Napagtanto na ni Richard na may mali sa kapaligiran at patuloy na sinubukang ay dailan ang kanyang sarili. Weekend na, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ano kaya ang mahalaga? You have to have lunch with me before you go, matigas na sabi ni Janice. Then, all right, at tubiling pagsang-ayon ni Richard, hindi makatanggi kay Janice. Teka lang, darating din kami ng tatay mo. Sinama ng tingin ni Lian si Horace nang makita niyang si Janice ang nag-aagaw kay Richard. Ang mga magulang ni Janice ay sumama sa kanila. Matapos ang pag-uusap sa kwarto, hindi naintindihan ni Lian si Richard sa pagkakaroon ng masamang ugali. She was incredibly on guard against Richard, at natural na hindi papayagan ang kanyang anak na lumabas kasama si Richard. Pagkatapos noon ay bumaba na ang grupo. Inihatid ni Janice ang lahat sa malapit na business district. After that, nakarating sila sa isang luxury hotel. Janice, dinala mo sana kami sa isang kainan sa tabi ng kalsada, bakit ka pupunta sa sobrang mahal? Maasim ang mukha ni Lian. Pambihirang bisita si Richard. Of course, we'd need to treat him well, mariing sabi ni Janice. Hindi lang matalik na kaibigan si Richard, pero gumastos pa si Richard sa pagbili ng mga damit niya sa mall noong nakaraan. Napakahusay ng pakikitungo ni Richard sa kanya, kaya walang paraan na mamaltrato siya sa kanya. Ang nanay naman niya, sa lecture lang siya pag-uwi niya. Ito ay walang gaano. Ikaw. Lalong nagdilim ang mukha ni Lian, nakaramdam ng hindi kapani-pani walang galit sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya magagawang kagalitan si Janice dahil naroon si Richard. Masyadong nakakahiya. Lalagyan ng nobela. Sige, nandito na tayo. Kain na lang tayo, Horace said in a placating manner. Umaasa si Lian na aalis na si Richard pagkatapos nilang kumain,
kaya hindi na siya nagsalita pa sa kanilang apat. Pumasok sa hotel. Pagdating nila sa entrance, nakasalubong nilang apat ang isang batang mag-asawa. Parang magkasintahan ang mag-asawa. Mga 25 o 26 na taong gulang sila. Ang babae ay may magandang hitsura at medyo sunod sa moda at maganda. Gayunpaman, tila kulang ang kanyang ugali. Tito, auntie, nagkataon lang. Bakit nandito kayong dalawa? Binati sila ng dalaga witha. Ngumiti. Pumunta kami dito para mag-lunch. Ikaw, Mindy. Parehong nakangiti sina Horace at Lian. Naku, pumunta ako dito kasama ang boyfriend ko. Nakikipagpulong siya sa isang malaking kliyente mula sa kanyang kumpanya para sa isang business meeting. Itinuro ni Mindy ang lalaking katabi niya at sinabing, "This is my boyfriend, Joey Hogan." Joey, ito ang aking tiyuhin, at ang aking pinsan, si Janice. Nagbigay si Mindy ng ilang maikling pagpapakilala. "Hello Mr. and Mrs. Lunch," ngiti ni Joey. Nang bumagsak ang kanyang tingin kay Mindy, nakaramdam ng pagkamangha. Sa kanyang puso, si Janice ay hindi kapani-paniwalang maganda. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap na makahanap ng sinuman sa kanyang hitsura. Higit pa rito, nakasuot siya ng dulo at mixing damit, na nagpaganda sa kanyang maamong hitsura. Pakiramdam ni Joey ay marami siyang nakilalang magagandang babae noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng kahit sino. Kasing ganda ni Janice. Tila hindi kayang ikumpara ni Mindy si Janice sa anumang paraan. Sino ito? Boyfriend ba siya ni Janice? Tumingin si Mindy kay Richard na may pagtataka. Hindi, siya ang kaklase ni Janice sa kolehiyo, si Richard. Umiling si Horace at saglit na ipinakilala si Richard. Nang malaman na tagalabas lamang si Richard, hindi siya inisip ni Mindy at Joey. Kabanata 335. Mindy, ano ang trabaho ng boyfriend mo? Hindi maiwasang magtanong ni Lian. Ang kanyang pamilya ay may-ari ng isang kumpanya. Milyon-milyon ang mga ari-arian nila, masayang ngiti ang pinakawalan ni Mindy. Milyon. Parehong nabigla sina Lian at Horace. Para sa kanila, ang halaga ng pera ay napakayaman. Janice, tingnan mo ang pinsan mo. Hindi siya gaanong mas matanda sa iyo, at mayroon na siyang napakagandang boyfriend. Ikaw naman, wala ka man lang boyfriend. Dapat kang matuto ng isa o dalawang bagay mula sa kanya. Masama ang tingin ni Lian kay Janice. Ang kanyang anak na babae ay mahusay sa lahat ng paraan at mas maganda kaysa kay Mindy. Hindi siya umaasa na magkaroon ng nobyo ang kanyang anak na kasing yaman ni Mindy pero dapat man ay mula sa disenteng pamilya ang lalaki at maging isang marangyang binata. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay nagawang makipagkaibigan sa isang ulila na may masamang ugali tulad ni Richard, sa halip na pumili ng isang tao mula sa lahat ng mga lalaki na sumunod kay Janice. Halata naman ang mararamdaman niya. Nay, ang mga bagay na ito ay nasa tadhana. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang, walang nababagay ngayon, walang magawang sabi ni Janice. Nagsimula siyang minus sa patuloy na pagsasabi ng kanyang amo na magpakasal na siya. Sige, pasok na tayo sa loob at kumain muna, sabi ni Horace. Pagkatapos nito, niyaya nila sina Mindy at Joey. Mindy, kumain na ba kayong dalawa? Bakit hindi ka sumama sa amin? Ayos lang tito. Dapat pumasok ka muna at kumain ng tanghalian. Hihintayin namin ni Joey ang kliyenteng iyon, tanong ni Mindy. Utos ni Horace. Sige, pasok na tayo sa loob. Pagtingin kay Horace at sa iba pang papasok sa hotel ay napatitig si Joey kay Janice, hindi man lang umiwas ng tingin. Ano ang tinitignan mo? Alam kong napakaganda ng pinsan ko, pero hindi mo kailangang titigan siya ng ganyan. Kinurot ni Mindy si Joey ng malungkot. Lalagyan ng nobela. Nabalik sa realidad si Joey, at nagmamadali siyang nagpaliwanag, Mindy, huwag kang magkamali. Hindi ako nakatingin sa kanya, may iniisip lang ako. Ano ito? Bakas sa mukha ni Mindy ang curious. Ang kliyente kong iyon, si Mr. Wyatt, ay isang mayaman at makapangyarihang binata na nagkataon na walang asawa. Ngayon,
Dahil walang boyfriend ang pinsan mo, iniisip ko kung ipapakilala ko ba siya kay Mr. Wyatt. Napakaganda niya at mukhang mahinhin. Magugustuhan siya ni Mr. Wyatt. Kung magsasama man silang dalawa, kumpanya ko. Magiging mayaman sa hinaharap. Excited na sabi ni Joey. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang maliit na kumpanya. Ang kanilang mga ari-arian ay napakalayo sa kung ano ang mayroon ng Wyatt Group. Sa pagkakataong ito, kinatawan niya ang kumpanya upang talakayin ang higit pang mga pagkakataon sa negosyo kasama si Theodore Wyatt. Ako, hindi lang iyon. Kung magkakatuluyan sina Janice at Theodore, mas makakabangon pa ang pamilya niya. Tama, bakit hindi ko naisip yun? Let me go discuss it with my tita and uncle, may spark si Mindy. Hoy, maghintay ka. Tinawag ni Mindy ang mga magulang ni Janice. Mindy, ano yun? May kailangan ka ba? Lumingon sina Horace at Lian para magtanong. Kabanata 336. Mayaman na binata ang kliyente ni Joey. Siya ay bata pa, at ang kanyang pamilya ay hindi 10 milyon. Gusto naming ipakilala ni Joey si Janice sa kanya. Ano sa tingin niyo dalawa? Ipinaliwanag ni Mindy ang sitwasyon. Talaga, ang galing. Si Booth, Horace at Lian ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Sa kanilang mga mata, ang isang pamilya na may 10 milyon ay ang mega rich. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naglagay ng kanilang pag-asa sa kanilang mga anak na babae na ikasal sa isang mayamang pamilya, natural na gusto nilang subukan ito kapag may pagkakataon sa harap nila. Kung ang kanilang anak na babae ay sapat na mapalad na kinagiliwan ng kabilang partido, ang kanyang kapalaran ay hindi ba agad-agad na magbabago? Tito, Auntie, so magkasundo kayong dalawa. Masayang sabi ni Mindy. Oo, syempre, ginagawa namin, parehong tumanggo sina Horace at Lian. Hindi. Mindy, salamat sa pag-iisip tungkol sa akin, ngunit hindi ko nais na maging matchmade na ganoon. Napailing si Janice at nagmamadaling tinanggihan ito. Kahit na ang matchmaking ay hindi isang bagay na kakaiba, hindi ito tulad ng dalawa sa MI kahit anong emosyonal na mga batayan. Hindi rin siya ganoon katanda, at hindi rin siya nagkukulang sa mga lalaking sumusubok na tugisin siya, kaya hindi niya ito matanggap. Kung ipipilit nila ang bagay na iyon, mas gusto niyang sumama kay Richard. At least, kilalang-kilala nilang dalawa ang isa't isa. Sa sandaling lumitaw ang ideyang iyon, nagulat si Janice. Nagmamadali niyang itinulak ang ideya, pakiramdam niya ay masyado siyang nagalit ng kanyang ina. Kung hindi, paano niya naisip si Richard? Bakit hindi? Wala kang boyfriend ngayon. Bakit hindi mo nalang subukan? Malungkot na sabi ni Lian. Tama iyan. Janice, pinakilala ka lang namin ni Joey sa isa't isa. Kung ito ay magiging maayos o hindi tiyak. Kung ayaw mo sa lalaki, pwede ka nalang gumawa ng dahilan para tanggapin siya, sabi ni Mindy. Pero, nag-aalangan pa rin si Janice. Walang dapat alalahanin. Gawin na lang natin. Desididong sabi ni Lian. Sige. Walang magawa si Janice nang makitang nakapagdesisyon na ang kanyang ina. Napilitan siyang tanggapin ito. Tito, Auntie, nagpa-reserve na ng kwarto si Joey. Kapag nandito na si Mr. Wyatt, sabay tayong kakain para makilala ang isa't isa. Iyon lang ang kailangan nating gawin. Para naman sa kaklase ni Janice, pwede bang umalis ka na? Napatingin si Mindy kay Richard at sinubukang itaboy si Richard. Dahil ito ay isang blind date na isinaayos para kay Janice, hindi nararapat na manatili doon si Richard. Sige, Mr. at Mrs. Lynch, Janice, aalis na ako. Private affair yun ni Janice at walang kinalaman kay Richard. Marunong siyang naghanda para umalis. Hindi makakapunta si Richard. Kung aalis siya, hindi ako papayag dito. Nagmamadaling hinawakan ni Janice ang braso ni Richard na may ad. Partikular na dumating si Richard para bigyan siya ng mga pampaganda. Kung umalis siya nang walang kahit isang pagkain, siya rin. Bakit mo siya gugustuhing makasama kung may kakilala kang lalaki? Galit na galit si Lina. Siya ang mabuting kaibigan ko. Gusto kong bantayan niya ako.
Sinama ng tingin ni Lina si Richard. Nang marinig ang sinabi ni Janice, naramdaman ni Richard na ito ay isang makatwirang ideya, kaya pansamantala niyang nakalimutan ang pag-alis. Tita, ayos lang. Dahil mapilit si Janice, hayaan mo na ang kaklase niya. Isa lang naman siyang tao. Palikpik lang basta wala siyang gulo, sabi ni Mindy pagkatapos mag-isip. Kabanata 337. Para masiyahan si Janice, napilitan si Lina na pumayag sa kahilingan ni Janice. Sa sandaling iyon, narinig nila ang makina ng isang sasakyan. Isang mamahaling mukhang sports car ang huminto sa harap ng hotel. Bumukas ang pinto, at lumabas ang isang binata na 26 na taong gulang. Sa likod niya ay may 2 bodyguard na nakasuot, na mukhang hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Mr. Wyatt, nandito ka na. Inihanda ko na ang kwarto. Please, follow me. Mukhang masaya si Joey habang binati si Theodore. Oo, fair na, baka sa mukha ni Theodore ang pagmamalaki habang sinusundan si Joey sa loob. Mabilis niyang nakita si Horace. At ang iba pa. Joey, sino sila? Kumunat ang noo ni Theodore. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking kasintahan, si Mindy. Yung iba ay kamag-anak niya. Pakilala na sana si Joey sa lahat ng putol ni Theodore sa kanyang mga salita. Kamag-anak ng girlfriend mo. Inimbitahan mo ako para makipag-usap sa negosyo, hindi para sa hapunan ng pamilya. Malamig na sabi ni Theodore. Nagsimula siyang magmukhang hindi masaya. Mr. Wyatt, huwag kang magalit. Pinsan ito ng girlfriend ko, si Janice. I wanted to introduce her to you. Nagmamadaling sabi ni Joey sabay turo kay Janice. Si Theodore ay palaging namumuhay ng marangya, kaya hindi siya nag-abalang sumilip kay Richard sa iba ngayon. Nang sundan niya kung saan itinuro ni Joey at tumingin kay Janice, sa wakas ay nakita niya kung gaano kaganda ang hitsura ni Janice. Ang ganda naman. Pakiramdam ni Theodore ay tinamaan siya ng kidlat. Sa sobrang yaman ng kanyang pamilya, hindi siya nagkulang sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Nakipaglaro siya sa napakaraming beautiful na babae noon, pero wala siyang nakitang kasing ganda, at eleganteng gaya ni Janice. Ang pambihira pa nga ay ang tila maamo at mahinhin na disposisyon si Janice. Mukha siyang mabait na asawa na magaling sa bahay. Isang tipong nagustuhan ng maraming lalaki, at hindi siya exception. The moment he laid his eyes on Janice, naantig ang puso niya. Joey, anong ibig mong sabihin dito? Matalim ang tingin ni Theodore kay Joey. Ganito. Bulong ni Joey sa tenga ni Theodore, ipinaliwanag saglit ang sitwasyon. Mabuti, napakahusay. Nagsimulang tumawa si Theodore, sobrang kontento sa ayos ni Joey. Mr. Wyatt, pag-usapan natin ito sa silid, nakangiting sabi ni Joey. Sa kwarto. Mr. Wyatt, ang dalawa ito ay mga magulang ni Janice. Ipinakilala muli ni Joey ang lahat. Si Richard naman, hindi man lang niya binanggit ang outsider na iyon. Mr. and Mrs. Lynch, hello. I'm happy to meet you too, nakangiting sabi ni Theodore. Gayunpaman, sanay na siya sa pagiging mataas at makapangyarihan, kaya ang kanyang tono ay mayabang na parang ipinanganak siyang bet. The feeling is mutual, parehong nagulat sina Horace at Lian. Lalagyan ng nobela. Ang isang taong kasing yaman ni Theodore ay karaniwang hindi kailanman magtitimpi sa mga ordinaryong tulad nila ng pangalawang sulyap. Kahit medyo mayabang si Theodore, understandable naman. Bakit siya nagmamahal? Bulong ni Janice, mukhang hindi masaya. Nagkaroon agad siya ng masamang impresyon kay Theodore dahil umasta ito at walang pakundangan. Pagkatapos ng ilang walang laman na kasiyahan, umupo silang lahat, at hiniling ni Joey ang pagkain na ihain. Mr. Lynch, dahil blind date ito, I'll be honest. Masayang-masaya ako kay Miss Janice. Kung hindi ka mean. Kabanata 338. Theodore made it sound like naayos na ang mga bagay-bagay. Ano? Engaged na? Joke ba yun? Nagulat si Janice, at dali-dali siyang tumayo. First time niyang magkita ni Theodore, at wala man lang feeling sa isa't isa ang dalawa.
Higit pa rito, hindi niya nagustuhan ang kayabangan ni Theodore. Gayunpaman, ang unang sinabi ni Theodore ay gusto niyang makipagnobyo. Paano niya matatanggap iyon? Mr. Wyatt, marami pa kayong hindi alam sa isa't isa. Hindi ba't masyadong mabilis mag-engage? Nagulat din sina Horace at Lian. Lalagyan ng nobela. Hindi. Nahulog ako kay Miss Jana sa unang tingin. Tama na yan. Matiim na tiningnan ni Theodore si Janice. Pakiramdam ko ay, may iba pang gustong sabihin si Horace, ngunit mabilis siyang naputol ni Theodore. Walang ibang dapat pag-usapan yan. Upang sa iyo ang aking katapatan, mayroong $300,000 sa bank account na ito. Kunin ito bilang isang regalo sa pakikipag-ugnayan. Kinuha ni Theodore ang isang atom card at inihagi sa harapan nina Horace at Lian. Hindi siya nagkulang sa mga babae sa tabi niya noon. Nakipaglaro siya sa napakaraming iba't ibang babae, at lahat sila ay itinapon ang kanilang sarili sa kanya para sa kanyang pera. Sa kanyang mga mata, walang kayang lutisin ng pera. Kung meron man, ibig sabihin ay hindi sapat ang nagastos. 300,000. Parehong natigilan sina Horace at Lian. Iyon ay hindi maliit na bilang sa kanilang mga mata. Akala ng dalawa ay medyo malaki na ang sahod ni Janice bilang department manager sa isang malaking kumpanya. Gayunpaman, kahit na hindi kumain o uminom ng labis-labis si Janice, aabutin siya ng 1 o 2 dekada para magawa iyon ng marami. Gayunpaman, ang halaga ay nasa harapan nila. Walang paraan para manatiling kalmado sila. Mr. and Mrs. Lynch, kung pumayag kayo sa engagement, sa inyo na ang pera. Kung sa palagay mo ay hindi sapat, maaari akong magbigay sa iyo ng higit pa. Mahinahong sabi ni Theodore, naghahanda na gamitin ang pera para pambili ng daily ni Janice. Kung hindi sapat ang 300,000, dodoblihin niya ito. Tutuloy siya hanggang pumayag si Janice. Tumanggi siyang maniwala na ang isang tao mula sa pinagmulan ng pamilya ni Jancy ay lalaban sa pang-akit ng pera. Hindi na kailangan. Tama na yan. Papayag tayo sa engagement. Tuwang-tuwang itinago ni Lian ang card. Lian, anong ginagawa mo? Hindi pa rin pumayag si Janice. Bilasan mo at ibalik ang card na iyan kay Mr. Wyatt. Pinigilan siya ni Horace sa pagmamadali. Nay, tama si tatay. Dapat mong ibalik ang card sa kanya. Hindi ako papayag sa engagement. Galit na pinandilatan ng mukha ni Janice si Theodore. Iba ang tingin niya sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay sinadya ni Theodore na gamitin ang kanyang pera para iim. Hindi niya kailanman nagustuhan si Theodore, at lumala ang impresyon na iyon. Bakit ayaw mong pumayag? Si Mr. Wyatt ay isang pambihirang talento, at ang kanyang pamilya ay mayaman at makapangyarihan. Iba pang W. Hindi man mukhang lalaki at lalaki si Theodore gaya ni Richard, medyo marangal pa rin ang tingin nito sa kanya. Higit sa lahat, ang pera at kapangyarihan ni Theodore ay hindi maaaring hawakan ni Richard. Mas gusto niya si Theodore, at nagsimulang magkagusto sa kanya ng higit pa. Tama iyan. Janice, tama si tita. Napakaganda mo, at ang gwapo ni Mr. Wyatt. Pareho kayong magkatugma. Sa langit. Kabanata 339. At saka, nahulog sayo si Mr. Wyatt sa unang tingin. Kusa siyang naglagay ng 300,000 bilang regalo sa pakikipag-ugnayan. Ito ay isang pagpapakita ng kasalanan. Dapat mong kunin ang pagkakataong ito. Huwag hayaang mawala ito. Parehong sinubukan ni Mindy at Joey na payuhan si Janice. Nagplano lang sila sa pagsubok sa tubig at hindi umaasa ng sobra. Gayunpaman, maswerte sila na nahulog agad si Theodore kay Janice. Ito ay ganap na nababagay sa kanila. Lalagyan ng nobela. Basta pumayag si Janice na makasama si Theodore, makakaasa na ang pamilya ni Joey sa Wyatt Group. Ang kanilang kinabukasan ay magiging napakaliwanag. Janice, ang iyong ina at ang iba ay medyo makatwiran. Kahit na ngayon mo lang nakilala si Mr. Wyatt, dahan daw ang nabubuo ang mga damdamin. Bakit hindi ka muna makipag-engage kay Mr. Wyatt, at dahan-dahan mong i-develop ang iyong nararamdaman mamaya? Sabi ni Horace pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan.
Kung tutusin, napakaganda ng pamilya ni Theodore. Sila ay tunay na mayaman. Kung ang kanyang anak na babae ay makakasama ni Theodore, siya ay mamumuhay ng marangyang buhay, na walang anumang alalahanin. Makuha niya ang anumang gusto niya. Nais ng bawat magulang na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Walang pinagkaiba silang dalawa. Itay, nanay, hindi mo kailangang subukang kausapin ako tungkol dito. Kahit gaano pa kaganda ang pamilya niya, ayoko lang sa kanya. Hindi mo mapipilit ang nararamdaman. Hindi ako papayag sa engagement. Determinadong sabi ni Janice. Hindi siya isang babaeng mahilig magpasikat. Mas gugustuhin niyang mamuhay ng normal at tahimik kasama ang isang lalaking mahal niya na nagbebenta ng kanyang nararamdaman para sa pera. Si Theodore ay palaging isang taong nakuha ang gusto niya. When Janice rejected him in public like that, medyo nagalit siya. Miss Janice, pag-isipan mo muna. Kung sino ako, napakaraming babae ang tumalon sa aking mga bisig basta't iginagalo ko ang aking daliri. Sa totoo lang, dapat masaya ka na hulog ako sayo. Hindi man lang ito mapapanaginipan ng ibang babae. Pakiusap. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Dapat mong iwan ito sa ibang babae. Sabi ni Janice na may kasamang isip. Mas lalo niyang kinasusuklaman ang kayabangan ni Theodore. Ikaw. Ang mukha ni Theodore ay hindi kapani-paniwalang madilim. Hindi niya inaasahan na hindi mahuhulog sa kanyang mga bisig si Janice. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang babaeng hindi mag-alaw ng pera. Hindi lamang iyon, ang mga bagay na hindi maaaring mangyari ay ang pinakamagandang bagay. Habang tinatanggihan siya ni Janice, mas lalo niyang naramdaman na espesyal si Janice, at lalo siyang nagustuhan. Mr. at Mrs. Lynch, tulungan mo akong kumbansihin ang iyong anak. Napatingin si Theodore kina Horace at Lian. Dahil hindi niya makumbinsi si Janice, napilitan siyang umasa sa mga magulang nito. Janice, alam kong napakabigla ng engagement, at hindi mo matatanggap sa ngayon, pero ang engagement ay humihiling na magpakasal ka. Wala ka pang boyfriend ngayon. Bakit hindi ka magpakasal kay Miss? Tama, Janice, pwede ka munang makipag-engage sa kanya, at unti-unti na kayong magkakakilala. Mukhang mahusay si Mr. Wyatt sa maraming paraan. Kapag nakasama mo siya ng matagal, baka mahulog ka lang. Sinubukan ding tumulong nina Mindy at Joey. Nay, ang pakikipag-ugnayan ay hindi isang bagay na napakaliit na maaari mong subukan. Nakapagdesisyon na ako. Walang puwang para sa usapan. Napakatigas ng ugali ni Janice. Kabanata 340. Wala bang puwang para sa usapan? Hindi ka handang maghanap ng boyfriend para sa iyong sarili, at tinulungan kang mag-ayos ng isang bagay. May mali ba dyan? Nagalit si Lian. Lalagyan ng nobela. Sinabi ko na sa'yo dati. Hindi naman sa ayaw ko. I just haven't found anyone suitable, putol ni Janice ng kanyang ina bago siya nakatapos. Enough, ayoko ng mga palusot mo. Sa tingin ko si Mr. Wyatt ay isang disenteng tao. Kung nakikita mo pa rin kaming mga magulang mo, makinig ka sa amin. Makipagtipan sa kanya at subukan mo muna ito. Kung tumanggi ka, huwag ka nang mag-abala pang bumalik. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Wala kaming anak na katulad mo. Galit na sabi ni Lian. Nanay, ikaw. Hindi mo ba sinasadyang pahirapan ako? Namumula ang mga mata ni Janice ng mga sandaling iyon. Ang kanyang ina ay pinalaki na ang mga bagay sa ngayon. Kung siya ay patuloy na tumanggi, siya ay tila isang masamang dog-eater. Gayunpaman, kung pumayag siya, hindi niya gusto si Theodore. Hindi niya ito matatanggap sa kanyang sining. Bigla siyang nawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni Richard na nasa mahirap na lugar si Janice, at hindi niya maiwasang magsalita para kay Janice, Mrs. Lynch. Pagdating sa isang relasyon, kailangang mutual ang nararamdaman. Dahil ayaw ni Janice kay Mr. Wyatt, hindi ba dapat kalimutan na lang natin ito? Kalimutan mo na iyon. Tiyak na madali mo ito. Richard, private family matter namin ito. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya huwag kang makialam. Malungkot na sabi ni Lian.
Napakahirap para sa kanyang anak na matiis ang gayong mayamang binata. Ganoon pa rin ang lalaki. Infatuated sa kanya. Kung nakalimutan na nila ito ng ganun-ganun lang, saan kaya makakahanap ng anak niya ng ibang lalaking katulad niya sa darating? Tama iyan. Hindi ba't binalaan kita na huwag gumawa ng anumang gulo? Ano ang ginagawa ng isang tagalabas na katulad mo na sinusubukang i-inti-earther? Malungkot ding sabi ni Mindy. Sino ang taong ito? Malungkot na tumingin si Theodore kay Richard. Tahimik lang si Richard sa buong oras kaya naramdaman niyang kapatid o pinsan niya siguro si Richard kaya hindi niya sinabi anumang bagay. Gayunpaman, nang marinig niyang tinawag ni Mindy si Richard na isang tagalabas, napagtanto niyang may mali. Oh, Richard ang tawag niya. College friend siya ni Janice, paliwanag ni Lian sa lahat. Kaibigan lang nung college. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita? Madilim ang mukha ni Theodore Kanina, mukhang papayag si Janice sa engagement matapos itulak ni Lian. Why biglang tumalon si Richard para manggulo. Walang paraan na tingnan niya si Richard sa magandang liwanag. Sinong nagsabing walang karapatan si Richard? Akin siya, akin siya. Napagtanto ni Janice na mahirap para sa kanya na iwasan ang pakikipagtipan kay Theodore kung hindi niya ito maiisip. Ano? Boyfriend mo siya. Nagulat si Theodore. Nagulat din ang iba. Maging si Richard mismo ay nahuli. Janice, this is. Curious na tumingin si Richard kay Janice, hindi naiintindihan ang sinubukang gawin ni Janice. Tulungan mo ako. Palihim na binigkas ni Janice ang mga salita kay Richard. Puno ng kawalan ng magawa ang mga mata niya. Naintindihan naman agad ni Richard ang sinubukang gawin ni Janice. Sa totoo lang, may plano na siya noong sinubukan niyang tulungan si Janice kanina. Biglang sinabi ni Janice na silang dalawa ay mag-asawa ay hindi na kailangan.